Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lang channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so before we start our usual conversation for today, let us just honor our subscribers. They are now 5,500 subscribers. And all of these subscribers are located around the world. And of course, in each continent that we have a subscriber or subscribers there, right? Thank you so much. Okay, so for today's discussion that we have, okay, so yeah, for today's discussion that we have, we will be discussing about the support, no? The support of the Marcos government or the BBM government to Vice President Sara Duterte, no? So ano natin, kulang ba ang suporta ni Marcos kay Duterte? No, that is question mark, ha? Okay? So, iano natin, let's try to analyze it. Okay? Kung kulang ba ang suporta ni BBM kay Duterte. Pero balikan muna natin, no, yung mga nakaraang taon, no? Noong 2020, if I'm not mistaken, or 2021, okay, nanliligaw na ito, no? Nanliligaw na ito si BBM kay Sara Duterte, no? Laging nasa Davao yan, okay? Until such time, no? Talagang nililigawan niya ng gusto. Until such time na sinagot na siya, no? Na pumayag na siya na bilang maging Vice President ni Bongbong Marcos. Pero tandaan natin, no? Si Sara Duterte ay hindi ano lang, no? Hindi lang pang Vice President during that time, no? Talagang ano siya, no? Pwede siyang maging presidente, no? Presidential candidate. Bakit po? Dahil ano, no? Um, ba't ko po nasabi yon? Dahil si Duterte po ay anak ni Pangulong Duterte, no? Alam naman na po natin, at that time, si Pangulong Duterte ay incumbent president. Siya ang president at that time. So ibig pong sabihin nun, yung government machinery ay nasa kanya. Okay? So pag sinabi nga po daw na ano na government machinery plus 50% na yon, no? Ibig sabihin kung meron kang base na ano na 15 million, no? So 7.5 million sureable na yon. Something like that na votes. Okay? And then siyempre, yung Duterte brand, no? Tandaan natin, mayor po si Sara Duterte ng Davao City, no? Executive siya. So ibig sabihin, pang president talaga yon, no? Ganun ganun po, no? At saka marami rin po sumusuporta sa kanya dahil marami naman pong supporters si Sara Duterte at saka si Digong Duterte. Tandaan natin, marami rin pong nagawa maganda si Pangulong Duterte at that time. And Vice President Sara Duterte, okay? Nandun rin po siya. So ibig po sabihin ay talaga pong ano, no? May tandem po sila, no? Talagang, kumbaga sa mag-asawa, talagang solid na solid yung samahan nila. Pero, nung ano po, nung pagkakataon na ano, na bigla pong yung confidential fund, no? Tandaan po natin, ang confidential fund ay hindi po nanggaling kay Sara Duterte, no? Ang nanggaling po yan sa BBM, no? Binigay po yan ni BBM, kaya lang, kailangan niyang gastusin. Ha? Kailangan niyang gastusin. Sabi naman, 11 days, di ba? Kailangan niyang gastusin kasi. Yun naman po yung ano. Kahit alam yan ni Risa Hontiveros,
alam yan ng mga mga makabayan list, no? Alam nila yung batas na yan, no? Ano yun, hindi mo gagastusin, ano nga no? May purpose nga yun, yung particular budget na yun. Okay? Pagkatapos po noon, ay nawala na, no? Parang nanlamig na sila. Kumbaga, kumbaga sa parang gino-ghost na, no? Gino-ghost na ni BBM si Sara Duterte. So parang kulang na ako nakukulangan po ako sa suporta ng BBM presidency, ng BBM government kay Sara Duterte. Considering Sara Duterte tinulungan naman niya ng husto si BBM, no? Hanggang sa huli. Talaga mula umpisa hanggang huli ay talaga nakita natin yung ni Sara Duterte kay BBM. Okay? Kayo po ba? Nakukulangan po ba kayo sa suporta ni BBM kay Vice President? Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys, and God bless you all.